Paano ang gagawin dyan? Titignan nyo yung x-axis. No? Na-imagine yung x-axis sa may point C. Di ba ito yung point C natin? Tapos ito yung x-axis. So, paano kaya kapag nag-apply ng force F? Di ba meron niyang tatlong forces, components? Sino kaya yung force na makakapagpaikot? Di ba ito yung x-axis niyo? Imagine niyo ito yung axis. Tapos, sino yung force na makakapagpaikot sa axis natin? No? Kunyari, imagine natin, ito yung x-axis natin. Tapos nandito si Fx. Mapapaikot ba nitong force na to yung axis na yan? Hindi. What if naman, so ibig sabihin, si Fx, hindi magpo-produce ng moment dun sa x-axis. Yung Fy, so ito si Fy, di ba, papunta dito? Iikot ba si axis ng pagganitong rotation? Hindi din. Ibig sabihin, si Fy, hindi siya magpo-produce ng moment sa x. Si Fz, iikot ba yung axis? Paano iikot yung axis? No? Ayan siya pag ganun. So, ibig sabihin, walang iikot, no? Hindi magpo-produce ng moment sa x yung tatlong component. No? Imagine niyo top view. Or sige, ano na lang, sa front view. Iikot kaya tong axis na to? Hindi, no? Hindi siya pipihit. So, ibig sabihin, yung mx nyo ay 0. Paano naman yung my? Titignan nyo yung axis sa y-axis, no? Ito. Na-imagine? Ito yung axis sa y. Tapos ito yung force sa x. Iikot ba si moment sa y? Yung axis sa y? Hindi din. Tapos ito yung y-axis. Tapos tingnan nyo sa right side view, no? Ito yung force natin nandito. Pag ganun. Iikot na yung axis na to. Ibig sabihin, si Fz, magpo-produce na siya ng moment, no? Pag ganung rotation. Tama? Iikot na dito sa axis na yan. Na-imagine, sa right side view, tignan nyo. So, ano yung moment na yon? Okay, turo nyo lang yung... Aray. Hindi ako may masakit sa right thumb rule. Yung ito, right thumb rule, tuturo nyo lang yung positive axis. Tapos, tama, tinulak si Fc pataas. So, positive rotation. Tama, na-imagine? Ibig sabihin, yung moment sa y is equal to Fz. Ano moment arm ni Fz sa y-axis? Ano yung distance niya from y-axis? 2. Ay, 2 sa taas. No? Si Fy. Now, imagine ito yung y-axis. Tapos may force ka dito na horizontal sa kanya. Iikot kaya siya ng ganitong rotation? Hindi. Nakaparallel lang kasi siya, no? So, ibig sabihin, ang magpo-produce lang ng moment sa y ay yung Fz. Okay? Next. Moment sa z naman. Okay, tingnan niyo yung moment sa z. Ayan, vertical naman siya, di ba? Tapos, nandito si Fx. Na-imagine? Magpo-produce ba siya ng moment? Mapapaikot ba yung axis? Hindi. Si Fy, iikot siyang pag ganun, tama? Tingnan niyo siya sa top view. No? At, right thumb rule. Pag ganun, rotation. So, ibig sabihin, positive rotation. Dapat Fy, ano yung moment arm niya? Ano yung moment arm niya? Tingnan niyo sa top view. Yung perpendicular ni z-axis dito. 2 lang din. No? Meron pa ba? Ito si z-axis, tas may force ka dito, upward. Iikot ba ito ng ganitong rotation? Hindi din. Ibig sabihin, yan lang yung mga forces na magpo-produce ng moment sa axis sa C. This is the moment of C about x-axis, moment of C about z and y. Aling x? Hindi. Pagka right thumb rule, ituturo nyo na lang yung positive axis. No? So, kunwari ito, yung z. Ituro mo yung positive z-axis. Tapos, ganito yung mga positive rotation. Kunyari, ayan, palin yung kamay ko. Sorry. Pagka x, turo mo yung x-axis pag ganyan naman siya. So, yung rotation niya pag ganyan. Lahat ng pag ganitong rotation, yung axis yung iikot. Ayan, pag ganyan, turo mo yung z-axis.
Ito yung magtuturo ng axis. Kahit anong letter na to, no? Nasa ganito lahat ng positive rotation. Natin sa sa 3D. No? Okay, ngayon, paano natin makukuha si fx, fy, and fz? Di ba ang formula ng fx natin is f times x over d. Ano kaya yung space diagonal niya? Di ba yung diagonal is equal to the square root of x squared plus y squared plus z squared. So, magkano si d? Paki-substitute. Ano yung x? 2 squared plus 3 squared plus 4 squared. Di ba yung d? Gaya ka nung sa 3D natin? Di ba ang x component, ito yung x, yung length niya sa x, y, and z. So, magkano yung d? Square root of 29. Okay, so to solve for fx, that is the force, 500. X over d, magkano yung x natin? Ano yung nakaparallel sa fx? Anong length? 2 over square root of 29. Okay, simple. Huwag nyo muna yan. Fy, that is equal to fy over d. Magkano yung fy? 500. Ano yung y component natin? Ano yung length ng y component? Ito yung y, fy, 4. So, 4 over, then fz, f multiplied by z over d. That is equal to 500. Z, ano yung z component? 3. Okay, so kahit hindi nyo na i-calculate yan. So ngayon, solve na natin si mx. So mc at x-axis, 0. The moment at c at y-axis, fz, magkano yung fc? That is equal to 500. 3 over square root of 29 times 2. So magkano yung mcy? This is the moment at c about y-axis. Magkano to? 557.086 kilonewton meter. And then for MC at z-axis, that is equal to Fy, 500, 4 over square root of 29 times 2. So, moment at C at z-axis is equal to 742. Okay. So, ayan, mga components lang yan ng moment at C. Pero, ang hinahanap natin is the moment at C. So, di ba ang moment at C is equal to moment at Cx squared, yung resultant. Moment at Cy squared plus the moment at C at Z axis is squared. So, paki-substitute lang. So, the moment at C is equal to, substitute nyo lang, 0. Ito, nasa yan. 928.477. Baka nag-i-store yung iba, okay lang, no? Papatawarin ko na yan. Kung naisulat nyo 476, 477, no? Papatawarin ko na yan. Patawarin nyo na yung 0.001. Okay lang yon. Okay, next, hinahanap the distance between the C and the line of action of 500. Yun yung distance D. No? So, how to solve for the distance D? Di ba ang sabi natin, yung moment sa C is equal to the force times the perpendicular distance. So, yung moment sa C natin is 928.477. Ilan yung force na given? 500. And then, ang perpendicular distance niya ay magkano po? 1 point. Okay. Ayan, kapag nahihilo kayo sa 2D na
moment, pasensyahan na. Kasi pagka, sabi ko nga sa inyo, combination na yan ng mga pinag-aralan nyo sa Calbase. Kaya pagka nahirapan kayo sa Calbase, GG, no? GG na. Kasi imagine yung components nyo dun sa Calbase is fx, fy lang, no? Sir, cosine lang gamit namin, no? Cosine theta, sin theta, di ba? Eh dito, tapos kung may hypotenuse, slope, di ba? Ganun din naman, di ba? Eh, nadagdagan lang naman ng isang axis. O, tapos ngayon, dati, yung moment na pinapaikot nyo, puro sa xy plane lang, di ba? Yun lang yung pinapaikot nyo. Tapos, dito ngayon, nababago lang yung axis, no? Yung plane nyo. So, kung dito nyo tinitignan, parang ganun lang. Pwede nyo naman siya i-drawing ng iba-iba, no?